We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV One Mindanao. Hatod namo ang pinakadago pinakauling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Jess Tony Humami, live gikan dinhi sa GMA General Santos Station. Usa ka 15 anyos nga lalaki ang gidunggab og ice pick dihang gikulata sa usa ka grupo sa mga batan-on sa Toril, Davao City. Ang kagubot nakuhaan og video. Ani report ni Argil Relator. Sa video, makita nga gitabangan og kulata sa grupo sa mga batan-on kining usa ka lalaki. Wala kini giundangan, hangtod wala natagbaw og sumbag. Human giuwang, maayo na lang kay nakatindog og nakadagan pa kini pasibat. Wala pa diri na human ang kagubot, sanglit doon na say gitabangan og kulata. Naukang lang ang pagtabang sa pagpanumbag sa dihang dunay misinggit og nahitabo kini alas 2 Domingo sa kadlawon sa Agton Street, Barangay Toril proper, Davao City. Bani ato ang minor de edad, kauban ni iyahang mga igagaw, gikan ni sila nanan og kanang banda kay piyesta man sa Toril. So while pauli na sila, natagbuan na niya isa ka grupo. Then ang kani isa ni dool sa kani ato ang minor de edad nga biktima, no, gihapak iyang liog sa katulong nga higayon. So nakita man ni sa mga igagaw sa biktima sa maoto nga nagkasamok. Sa maong kagubot, usa ka 15 anyos nga lalaki ang samdan, human gidunggab gamit ang ice pick. Then nakaka-sense sila nga na ay nagrubing ba, nagpadulong nga mobile sa Triple Station. Ang kaning isa naka-manage doon sa biktima og nidunggab niya gamit ang ice pick sa kaduhang nga higayon, no, sa likod nga part. Sa follow-up operation sa Toril Police, nadakpan ang gitudlong suspect sa pagpanunggab nga si Peter Zabala. Positibong gitudlo sa witness nga si Peter Zabala matud pa ang midunggab ngadto sa biktima gamit ang ice pick ug ang suspect ana karon sa kustodiya sa Toril Police apan gipanghimaka kini ni Peter Zabala. Nako sa basketball na to, nag-inom sabay akong mga amigo. Pero ikaw may positibo gitudlo sa witness, ikaw daw ni dunggab o ice pick. Okay, mao man yang desisyon niya. Siya miningon na. Ako jud, pero dili jud ako. Parayon pa, ginatambalan karon sa ospital ang minor de edad nga biktima. Gipasakaan na og kasong frustrated homicide ang suspect. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Good news kay big time rollback ang ipatuman sa mga kumpanya sa lana sugod ug mga adlaw nga moabot sa 3 pesos. Busa pipila ka mga motorista sa Davao City nang hinaot nga magpadayon pa kini. Ani ang report ni Kent Abrigana. Sa ikaduhang sa gunson nga semana, magpatuman og big time rollback ang mga kumpanya sa lana sa ubang produktong petrolyo sugod Martes, October 10. 3 pesos og 5 centavos ang iubos sa kada litro sa gasolina. Kini na ang labing dako nga rollback sa presyo sa gasolina karong tuiga. Samtang gikan sa 40 centavos nga usbo kada litro sa diesel sa miaging semana, mobus kini sa 2 pesos and 45 centavos kada litro ugma. Kinisab ang labing dako nga pag-ubos sa presyo sa diesel sukad Mayo karong tuiga. Og 3 pesos ang ikunhod sa kada litro sa kerosene nga mo sa labing dako nga rollback ni ini karong tuiga. Butang nga gikalipay sa ubang PUJ driver. Apan dili gihapon daw paigo. Medyo okay na sir, pero kulang gyud gihapon. Dapat taas-taasan gyud para gaan ba ang kuan sa gasolina. Dili maganahan kay ang among pamasahe permanente nakalansang, tapos ang korodo pag ubos, pagtaas, mas dako ang itaas.
Sumala sa Department of Energy ang nasanati ang pag-ubos sa presyo sa produktong petrolyo tungod matod pa sa pagtaas sa interest rate, pagkusog sa dolyar ug ang pagluwag sa fuel import ban sa Russia. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gisugda na ang pagpatuman sa piso nga provisional fare increase alang sa mga pampublikong jeep sukad kagahapon. Atong sayro ng dagan sa pagpatuman niini sa Mindanao sa live report ni Kent Abrigana. Kent? Sara, sa opisyal nga pagpatuman sa piso nga usbaw sa plitihan sa tanang PUJ, managlahi ang reaksyon sa mga PUJ operator o mga pasahero gikan sa nagkadayang lugar sa Mindanao. Sugod Domingo, October 8, gipatuman na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 1 peso provisional jeepney fare increase sa tibuok nasod. 13 pesos na ang pamasahe sa first 4 kilometers alang sa traditional jeepney, samtang 15 pesos usab ang bagong pamasahe alang sa first 4 kilometers sa mga modern jeepney. Apan ang ubang PUJ driver sa Davao City, wala una nagpatuman sa usbaw, kay nagpaabot pa sa fare matrix gikan sa LTFRB. Doon na sa uban nga nagpatuman na. Sa ako sir, wala pa sir, kay wala pa man ko'y taripa nga nagunitan. Katong kauban ako nga nakagunit na, gipatuman dyan nila. Apan doon ay ubang driver nga nagpasabot pa sa mga pasahero sa bagong plitihan. Nganong na 3C na daw, nga wala sila kabalo nga na 3C na ba? Karon nga adlaw, pa ko nagpatuman, ginaistoryahan pala ako mga pasahero sir. Okay, loyo punta ako ban pa kabalo ba? Pagbaklaro sa LTFRB 11 nga dili na kinahanglan pa nga mukuha og taripa sa LTFRB alang sa pagpatuman sa maong mando. Our PUJs are generally not required to get new fare matrices or certifications, but they are encouraged because naatay mga commuters and pasahero na mas ganahan sila na naay makita na certification. Hinoon, dawat usab sa ubang pasahero ang piso nga increase sa pamasahe. I mean, okay raman kay 1 peso pa man for now, pero if mas muda ko pa siya in the future, murag lisod na. Gigalipay man sa mga PUJ drivers sa Zamboanga City ang provisional increase. Apan wala gihapon nila gisugdan ang pagpaningil niini. Gumikan kay wala kuno sila'y bagong kopya sa fare matrix. Si check kami perid sir, pwede kami umental pasay damon. Si Nepal perid na kay pwede umental pasay kay manada pasero ta reklama. Kay na 27 lang ita reklama ya. Umenta pa ka. Apan gipaklaro sa LTFRB nga dili na kinahanglang mukuha pa og bagong fare matrix gikan sa buhatan. Subay sa provisional fare increase o yun hinuon ng ubang pasahero niini. Sa General Santos City, wala pa nagpatuman og 1 peso nga provisional fare hike sa jeepney ang pipila ka transport cooperative, lakip ang Metro Gensan Transport Co-op. Busa, nagpabilin gihapon sa 10 pesos ang minimum fare sa traditional jeepney ug 14 sa modern jeepney. Wala pa mig advice sa LTFRB region kung pwede na ba no nga maningil, pero so far ang among information sabay-sabay ni dito sa October 16 ata para sa pagpaningil. Sumala sa mga commuter. Wala namay mo. Okay man lang yapon. Masemtante lang ang sweldo mo taas yapon. Ano naman piso lang man. Okay lang yapon. Binta matod pa sa mga jeepney operator ang maong fare hike. Apan nakinaot sila nga matagad gayud ang problema sa nagkataas nga presyo sa produktong petrolyo. Pikas bahin, burden po na sa kung sa kinatibukan lang taon na to dito sa riding public. So kami nagapasalamat mi nga naana siya, pero ang dako namong panawagan na imbis nga dito ka sa increase sa pamasahe, ang katong presyo sa fuel dapat dito ka magtutok para wala tong burden po sa mga riding public. Sara, gipasabot sa LTFRB nga temporaryo lang ang provisional fare increase hangtod sa ma-resolve na ang main petition alang sa permanent increase. Sara. Okay, dagang salamat Kent Abrigana. Pipila ka Kapuso Stars ang nakisadi ato sa Kapuso Fiesta sa 139th araw ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Ano ang report ni Argil Relator? Grabeng excitement ang nabati sa mga Santa Cruzian dihang mibisita ang pipila ka cast sa Stolen Life nga sila Carla Abellana, Beauty Gonzalez ug Anjo Demiles
ug Kapuso star Jerry Gonzalez alang sa Kapuso Fiesta ato sa 139th araw ng Santa Cruz sa Davao del Sur. Kilig overload ang dala sa pagharana kanila ni Jeric ug mas nahugyaw dihang miduol siya sa fans. Wala say kabutangan ang gibating kalipay sa fans dihang gikantahan sila ni Anjo. Doon na say swerte ang gikantahan ni Anjo on stage. Grabe sabang energy na gipakita ni Beauty sa iyang song number. Mas nabibo ang crowd sa pag-perform sab ni Carla Abellana. Gawa sa performance, game sab nga nakigdula sa ilang fans sila Carla ug Beauty. Ilabihan ang pasalamat sa mga Kapuso star nga nahimamat ang ilang fans. Iba sa feeling talaga, sobrang iba sa feeling, lalo na pag first time mo na makikita mo yung mga tao sobrang open arms sa'yo. Ang taas ng energy, napakadami ng nag-attend ng mga tao ng crowd. Buhay na buhay sila kahit anong oras na ng gabi. Kaya ito po yung mga gustong-gusto na naming pinupuntahan na wawala po yung pagod namin. I'm happy to be here and ang daming gwapo at gandang Bisaya. So happy. Thank you. Maraming salamat sa lahat ng mga kapuso namin dito sa Santa Cruz, sa Davao. Grabe ang init ng pagtanggap talaga nila, kaya maraming salamat sa amin. At tangi ang upcoming GMA drama series nga Stolen Life karong November 13 sa GMA Afternoon Prime. Abang-abang naman talaga itong series na to dahil ako first time ko lang din, pero first time ko mas silang makatrabaho, si Carla and Beauty. Very talented people, very dedicated to their work and craft. Well, a bad beauty, very bad beauty and very good beauty. Abangan nila yung transition namin dalawa ni Carla and it's gonna be a bumpy ride. So fasten your seatbelt, abangan niyo po ang Stolen Life is November 13. Kakaiba ngayon lang po magpapakita or magpapalabas ang GMA na ganitong klaseng konsepto na nagpapalit po sila ng kaluluwa, parang ganun po. So abangan nila dahil talagang intense yung Stolen Life. Kauban si Metro Awing ug Joe Pascual sa kamera. Ako si Orgil Relator para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka managlaing sunog ang Biolbo sa Pagadian City ug Zamboanga City adlong Sabado. Napulo ka panimalay, boarding house ug pipila ka gambalay ang gilamoy sa kalayo. Ano ang report ni Krisa Dapitan? Mao kini ang pagdilaab sa kalayo atol sa dakong sunog sa Barangay San Francisco sa Pagadian City pasado alas 7 sa gabi adlong Sabado. Daling girespondehan sa Bureau of Fire Protection Pagadian ang sunog o gideklarang fire out human ang usa ka oras. Sa investigasyon, naug daw ang usa ka boarding house nga gituohang maoy tinubdan sa kalayo nga mikatag sa pipila ka kasikbit nga gambalay. Sumala pa, gama sa light to semi-concrete materials ang nasunog nga mga gambalay. Gibanabana ang mukabat sa 400,000 pesos ang danyos tungod sa sunog. Samtang, sa susamang adlaw, laing sunog sab ang miulbo sa Barangay Lapakan, Zamboanga City, pasado alas 10 sa gabi. Sa report sa BFP Zamboanga, napulo ka panimalay ang gilamoy sa kalayo kung diin napulo sab ka magbanay ang naapektuhan. Nadeklarang fire out pasado alas 2 na sa kadlawon. Gibanabana ang moabot sa 300,000 pesos ang nadanyo sa maong sunog. Hinuon, sa duha ka managlahing insidente sa sunog, walay naangin o nasamdan.
Apan padayon ang investigasyon sa kabumberohan sa tinubdan sa maong mga sunog. Subling pahimangno sa kabumberohan nga mag-igmat kanunay ug i-check ang bisan unsang appliances nga nagkinahanglan og kuryente aron malikay sa sunog. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao. Lalaking naligo sa dam sa Bansalan, Davao del Sur, nakalingkawas, human maanod atol sa kalit nga bulog sa tubig baha. Nagpaslide pa sa dam kining usa ka lalaki samtang nabalaka na ang mga tao sa palibot tungod nagdako ang bulog sa tubig baha sa Nia Dam, Barangay Managa, Bansalan, Davao del Sur, alauna Sabado sa hapon. Pag-abot sa ubos, misulay kini og baktas padulong sa kilid, apan nadala na kini sa tubig diyang nagkadako na ang tubig baha. Nagpadala sa current sa tubig ang mong lalaki. Mayo na lang kay nakaadto siya sa riprap sa sapa ug naluwas human malampusong nakasaka. Doon ang matugpay na sinating pag-ulan sa lugar atong higayuna. Sumala sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagdala og mga pag-ulan sa lungsod ni adtong Sabado. Pipila ka stall sa Rojas Night Market sa Davao City ang napalid sa kusog nga hangin. Samtang pipila ka gambalay sab ang apektado sa kusog nga hangin sa Bangkirohan ug sa Agdao, Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Daw gibagyo ang Rojas Night Market nitong Sabado sa gabi. Dihang mibuno kang ulan, inubaran sa kusog nga hapak sa hangin. Sa video makitang gilabog sa kusog nga hangin ang mga lingkuranan ug bangko sa pipila ka mga stall sa lugar. Gipahapa sab ang mga tent. Ang mga namaligya gipaningkamutan pa nga mahipos ang ilang mga tinda. Nalabay sab kining atop sa usa ka bank house sa Bangkirohan, Davao City tungod sab sa paghapak sa kusog nga hangin. Mayo na lang walay naigo. Samtang wa sab maluwas niadtong Sabado ning guard house sa usa ka bodega sa Barangay Agdao proper human mapalid sa kusog nga hangin. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ang pagdaod sa panahon niadtong Sabado epekto sa localized thunderstorm. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Usa ka bagyo ug usa ka low pressure area gawa sa Philippine Area of Responsibility ang padang ginamonitor sa Pag-asa. Samtang trough sa LPA ug localized thunderstorms magdala og mga pag-ulan sa Mindanao. Uling nasiklatan ng LPA sa 1,405 kilometers east of Eastern Visayas. Sumala sa Pag-asa, ubos pa ang tsansa niini nga mahimong bagyo apan posible kining mosulod sa par ugma. Samtang ang halos katapad lang niini nga bagyong dunay international name nga Bolaven nga anaa sa 2,830 kilometers east of Eastern Visayas, ubusab ang tsansa nga mosulod sa par sumala sa Pag-asa. Apan samtang nagpaduol ang LPA sa par, ang trough niini ug localized thunderstorms ang makaapekto sa pipila ka bahin sa nasod, lakip sa Mindanao. Base sa datos sa Metro Weather, halos tibok Mindanao ang ulanon. Dunay kusog nga ulan sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula ug Barm. Busa magpabiling alerto sa posibleng pagbaha ug landslides. Kapin gatos ka mga batanon ang nagtigi atol sa football tournament sa Zamboanga City nga kabahin sab sa mga aktibidad sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Tumong sab sa padula nga makakita og mga dunay potensyal nga mahimong atleta nga morepresenta sa nasod sa umaabot nga panahon. Dugang detalye sa report ni Efren Mamak. Gipakita sa 110 football teams nga gilangkuban sa kabatan-unan gikan sa Zamboanga City, Basilan ug Sulu ang ilang katakos atol sa second football tournament nga gipahigayon sa Joaquin Enriquez Memorial Sports Complex sa Zamboanga City nga kabahin sa selebrasyon sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Ang maong tournament nahimong higayon sa non-government organization nga Football for Peace Movement Incorporated nga makapangita og potensyal nga mga atleta sa football nga giyahan og posibleng mahimong representante sa Pilipinas sa dulang football sa mga umaabot nga panahon. Kini atol sa ilang ipahigayong sports clinic.
first of all, to spread the sport ng football kasi obviously hindi popular sa atin dito sa Pilipinas. Ngayon na nag-uumpisa na, nananalo na yung mga women's football team natin na punta ng FIFA. Pagkakataon na ito, we want to start with the kids in grassroots level na from 6 to 12 years old, maski 14 years old. And then mag-iwan din kami ng mga equipment para ituloy nila yung mga mauturo namin sa kanila. Usa sa mga coach nga magtudlo sa ipaygayong sports clinic sa syudad mao ang ilang Mr. Football ug Most Valuable Player nga si Elmer Lacnet Bedia. Football, yan ako nag-umpisa. Football makes my life easier and give me a life to my family. That's why I came here to Zamboanga to give this sport back what this sport gave it to me, and hopefully we can find some kids here that can one day represent the Philippines. Matud sa Sports Development Office sa Zamboanga City, dakong tabang sab ang Summer Learn to Play program sa LGU aron mahanas pa ang athletic skills sa mga kabatanunan, ilabi na sa dulang football. So we are very happy na nakita natin na tuloy-tuloy ang programa, and hopefully one of these days ay nandyan na sila sa national competition. Nakatagda sab mo bisita sa Sulu ug Tawi-Tawi ang grupo alang sab sa maong tumong. Importante na suporta ng ating mga magulang. Kaya sana ituloy ninyo suportahan yung mga bata. Huwag lang nila kalimutin ang pag-aaral. At yung pagsunod siyempre sa magulang. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Kapin 200 ka mga mabulukon nga bangka naglumbaan na ito sa regata di Zamboanga nga kabahin sa selebrasyon sa Zamboanga Hermosa Festival 2023 samtang Grand Budel Fight of Canned Sardines gidagsa sab. Dugang detalye sa report ni Efren Bamak. I declare the most colorful, biggest regatta race 2023 open. Nagpaunhanay ug nagpinaspasay sa pagbugsay ang 235 ka mga partisipante sa Vinta Race o ang Regata de Zamboanga nga gipahigayon sa karagatan sa Artelim Boulevard, Zamboanga City adlawng Domingo. Giagi una sa matag hits o preliminary round ang karera kung asa nasa 25 ka mga bangka ang naglumbaanay. Dinhi sa baybay sa dagat, gikidahanglan sa mga partisipante sa regata nga maglumbaanay padulong sa dagat, kaduwa kay gayon nga adunay 150 meters ang gilayon. Kinsa ang mauna sila mao ang makwalify alang sa final round. Busa ilabihan ang kalingaw sa mga mananaway. This is my first time kasi to come here sa Hermosa Festival. So far, para ang saya-saya, everything is very vibrant. Not only yung colors ng mga Vinta, syempre, di ba? But also because of the people who are participating. Bonito ka testeanyo, sir. Very colorful. Matag tuig ginahimo ang Regata de Zamboanga nga usa sa mga highlight activity sa pagsaulog sa Zamboanga Hermosa Festival 2023. Ang mga mabulukon nga vela o sail nagsimbolo matud pa sa mabulukon nga kultura sa 5 ka ethnic tribes sa Zamboanga City nga mao ang Samabangingi, Kalibugan, Yakan, Subanen ug Badjao. Vinta, que bien importante símbolo del ciudad de Zamboanga, del arquipélago de Sulu y del Mindanao, donde el su colores ya puede unir con el diatun historias y el diatun futuro, como un pueblo que ta composita el diferente tribus, diferente cultura y diferente credos. Nakadawat og 20,000 pesos nga premyo ang nahimong kampyon nga sila Faisal Baishaki ug Kaisal Alano nga puros mananagat. Kaserte lang.
Salamat kasi walang masyadong alon. Samtang ginagsasab sa mga Zamboangueño ug turista ang dungan nga pagkaon og sardinas nga gipahigayon sa Artilim Boulevard sa Zamboanga City. Anaa sa 1 ka kilometro ang gitas-on sa giandam nga mga sardinas alang sa Budol Fight. Tumong sa aktibidad ang mapadasig pa ang turismo sa Zamboanga City nga giilasab isip Sardines Capital of the Philippines. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Napulo ka bagong mga motor ang gitunol sa Zamboanga City LGU ngadto sa Zamboanga City Police Office. Human ang flag raising ceremony sa Zamboanga City Hall grounds, giling gitunol sa Zamboanga City LGU ang bagong mga motorsiklo ngadto sa Zamboanga City Police Office. Sumala pa kinialang sa mas paspas nila nga pagresponde sa mga emerhensiya ug magsilbisab nga dugang kahimanan alang kanila. Ang maong mga motorsiklo mo balor og 1.5 million pesos. Sumala sa City LGU gikan ang pondo sa 2022 Peace and Order Fund isip paghatag og suporta sa security sector alang sa kalambuan sa syudad. Kaping gatos ka mga person with disability sa Zamboanga City ang nakadawat og wheelchair. Laki po bang medical devices gikan sa usa ka NGO pinaagi sa pakig-alayon sa Zamboanga City LGU. Ana sa 178 ka mga person with disability kon PWD sa Zamboanga City ang nakadawat sa gipang apod-apod nga mga medical device nga gipahigayon sa City Coliseum, Barangay Tetuan. Sa maong ihap, 110 ini ang nakadawat og wheelchairs, 20 ang nakadawat og quad canes, 23 alang sa single canes ug crutches, alang sa 25 ka mga PWD. Gipang apod-apod kini sa usa ka NGO pinaagi sa pakig-alayon sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City. Ang mga benepisyaryo napili pinaagi sab sa assessment sa City Social Welfare and Development Office. Tumong sa mga aktibidad nga makatabang sa mga PWD sa syudad nga makalihok og tarong ug mahimong independent. Pagpakita sab kuno kini sa solidarity ug suporta alang sa mga alang sa PWD community sa syudad. Mga kapuso, 77 days na lang una magpasko. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mabahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ka ang official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa itong mga kapuso sa Mindanao nga nagalanta ko namog sa itong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV. Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasud.